Afternoon po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Glorieta 2 West Street, San Lorenzo, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Nonos dali lang po, Nonos Food Salcedo sa may 3 Central Valero Street, Salcedo Village, Bel Air, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Na makatutulong sana ang surge fee na pambawi sa kita tuwing naiipit ng traffic ang mga sasakyan. Iginiinti ng grupo na hindi naman ipinatutupad ang surge fee sa lahat ng lugar sa Metro Manila. Sa taas ng gasolina, sa sobrang traffic, sa dami pong gastusin sa mga parts ng mga sasakyan. Ang akala po namin ay makakabawi nitong December, pero ito po ay malungkot na December po ang hinaharap po namin. Depensa naman ni NTFRB Chairman Vigor Mendoza, hindi naman pagmatagalan ang pagbawas sa surge fee na ipatutupad lang hanggang sa 4 ng Enero. Inamon din ng ahensya ang samahan ng DNBS na magpakita ng datos na magpapatunay na malulugi sila kapag tinapyasan ang surge fee. Good news naman sa ilan nating mga kapamilya matapos ang higit isang taon ipamamahagi na ang mga unclaimed o nakatenggang mga balikbayan boxes. Ayon kay Paolo Marcos Jr., galing ang higit 100,000 balikbayan boxes sa higit 130 abandonadong container vans na hindi nabayaran ng mga shipping company. Timing naman anya sa papalapit ng Pasko ang pag-release sa balikbayan boxes sa pamilya ng mga kababayan nating na abroad na nagpadala ng bagahe. Muling iaapila sa kamera ang pagsisiyasat sa Social Security System kaugnay ng sinasabing pagpapahirap nito sa mga manggagawa. Balita mula sa kamera hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, ma'am. Yan, Tony, sa privilege speech, sinabi ni Manggagawa Party sa Elisa Fernando na sa halip sa unahin ng kapakanan ng mga manggagawa ay nagdudulot pa ng stress at nagpapahirap sa mga contributor ng SSSC sa pag-service safety net. Mulaan niya sa pangako economic security sa panahon ng pagkakasakit, kawalan ng trabaho at iba pa ay sinasina umano ito ng kapalpakana. Kabilang sa mga inilatag ng sinaing ang mga reklamo sa sistema at mabilis na pangungulekta ng kontribusyon, pero mahirap namang makahingi ng tulong kapag kinailangan at tinawag ng stress, severe suffering ang SSS. Nakatagda namang mag-hain ng resolusyon sa San Fernando para makikita sa pag-iimbestiga sa mga issue ng SSS. Yan ang bansang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pinangunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang pagbubukas ng ilang bagong pasilidad sa NAIA Terminal 3. Kabilang dito ang pagpapasinaya sa 42 immigration e-gates sa arrival area para sa mas mabilis na pagdaan ng mga biyahero sa immigration na tinatayang aabutin lang ng 20 segundo. Sa datos ng New NAIA Infrastructure Corporation, kabuo ang 78 immigration e-gates ang nagagamit na kabilang sa Terminal 1. Binuksan na rin sa Terminal 3 ang tambayan at iba pa at ang mezzanine hall, tampok ang mga stall ng pagkain Pinoy.
Samantala, sinalubong rin ng Pangulo ang ilang mga bagong dating na OFW kabilang si Rodora Alcaraz na binigyang pugay dahil sa kanyang kabayanihan matapos iligtas ang 3 buwang alaga sa kasagsagan ng sunog sa residential complex sa Hong Kong. Kabilang sa mga binuksang bagong pasilidad ang 42 immigration key gate sa arrival area ng Terminal 3. Sa pamamagitan nito ay naasahang mabilis na ang pagdaan sa immigration ng mga dumadating na biyahero sa loob lamang ng 20 segundo. Alright, nabasa na po natin yon. Sa iba pa nating balita, inirefer na sa Office of the Ombudsman ang notarized affidavit ng nagpakilalang bagman ni Vice Presidente Sara Duterte na si Ramil Madriag. Balita mula sa Quezon City at Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly! Tony, dumating ngayong araw sa Office of the Ombudsman ang notarized affidavit ni Ramil Madriaga para hilin sa tanggapan na imbestigahan pa ang kanyang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte at iba pa. Ayon kay Atty. Raymond Palad, Legal Counsel ni Madriaga, nais nilang ipagpagkilos ng Ombudsman at isa sa ilalim sa first examination ng 3 mobile phone nito na nasa korte ngayon. Naglalaman kasi ito ng mga ebidensya na magpapatunay na mga aligasyon niya laban sa pangalawang Pangulo at yung former presidential spokesperson Harry Roque. Ang sabi niya, yung karamihan doon sa mga lakad niya, may mga nagte-text sa kanya kung paano magdadrop ng pera, may tumatawag sa kanya. Sabi niya, attorney, makuha mo lang yung mobile phone ko. Nandun lahat ang registered number ng mga kausap ko. Ayon kay Atty. Palad, nais nila na maimbestigahan ang kaso dahil limitado ang galaw ng kanyang kliyente at gusto nitong ibusgar na ang kanyang mga nalalaman para managot ang dapat managot. At yan, itong kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero. Salamat, Kelly Cordero! Let's go fast. Umarap sa Malabon Prosecutor's at Kamara sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa ugnay ng panukan ng 6.79 trillion peso national budget para sa 2026. Kahapon, kinansila ang BICAM meeting dahil sa hindi pagkakasundo sa pondo ng DPWH. Sinabi ni Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez na may ilan lang ideyang kailangang linawin sa kanilang mga katuwang sa Senado para umusad ang pagtalakay sa hiling na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas sa pondo ng DPWH. It's virtually impossible to slash across the board dahil iba't ibang project sa iba't ibang region, different project costs. The bottom line, this is a matter of trust. Do we trust that Congress will slash the budget? Is it Senate who will slash the budget? Or is it DPWH that will eventually give back the savings? Samantala, tiwala pa rin si Pangulo Marcos Jr. na maipapasa sa itinagdag deadline at hindi mauuwi sa reenacted o mauulit na panukalang budget sa 2026. Sinabi ni Past First Officer Claire Castro na dapat maipasa sa tamang panahon ang budget dahil wala rin inilatag na Plan B o alternatibo ang gobyerno. Sa puso at isipan ng Pangulo, kakayanin ito. Kasi ang gusto natin lahat, pati ang Pangulo, ayaw niya na re-enacted budget. Mas mahirap talaga yun. So, dapat pagporsigihan, matapos, para maipasa yung 2026 budget. Nagsumiti na ang Department of Public Works and Highways ng binagong adjustment factor na gagamitin sa mga proyekto ng pamahalaan. Sinabi ni Senate Committee on Finance Chair Sherwin Gatchalian na sinusuri pa nila ang isinumiting datos ng DPWH. Sakaling mapatunayang tama ito at valid, saka lamang niya ito ilalaga sa mga proyekto kasama ng national budget. Pero mahalaga pa rin niya sa mga senador na magtiyak na walang overpriced items sa mga proyektong popondohan ng gobyerno. Una nang humirit ang DPWH sa BICAM na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado. Kahalagahan ng araw-araw na pagdarasal ang binigyan din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pagsisimula ngayong araw ng Simbang Gabi. Sinabi sa DZMM ni CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Ceciliano, hindi na kailangan hintayin ang Simbang Gabi dahil pwede naman bumisita sa mga simbahan araw-araw para magdasal at magpasalamat sa Panginoon.
May mga bagay talaga sa mundong ito na hindi natin kakayanin. Walang imposible sa Diyos. Kaya yung pagdarasal natin that actually having resort to our God who can do the impossible. Kabilang sa mga simbahang dinayo sa unang Misa de Gallo kanina, ang Santo Domingo Church sa Quezon City, Quiapo Church at San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Pasintabi mga kapamilya sa sensitibong balitang ito. Patay ang 77 taong gulang na ginang matapos saksakin habang natutulog ng kanyang mister sa Cainta, Rizal. Sinasabing nakahingi pa ng tulong sa barangay at pulis ang ginang pero namatay rin dahil sa sugat sa liig. Wala naman umanong away ang mag-asawa at pinaniniwalaang naalimpungatan lang sa pagtulog ang suspect na may Alzheimer's o dementia. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong haricide. Iniimbestigahan ng PNP ang lahat ng posibleng anggulo kabilang ang foul play sa pagkawala ng babaeng ikakasal sana noong linggo sa Quezon City. At 10 ng Disyembre, nagpaalam lang si Shera De Juan na bibili ng sapatos pero hindi na nagpakita 4 na araw bago ang kasal kay Mark R.J. Reyes. Sabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartanes Jr. na ginagawa na ang lahat para mahanap ang missing bride. Una nang bumuo ng Special Investigation Team ang QCPD para mapabilis ang investigasyon. Kumapila naman ang PNP sa sino mang may impormasyon na lumapit sa mga police station. At susunod, komedyanteng si Pokwang, inaming kapatid niya ang lalaking dawit sa viral na away kalye sa Antipolo. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakatara. Ng batang nagugi, Flemex. Pagkakaliang serbisyo sa DSWD Health para sa lahat na nag-a-apply ng maging Social Welfare and Development Agent o SWADAT, mag-login lang sa help.dswd.gov.ph para sa registration, license change at accreditation. Sagutan ng form, isubmit at bayaran ng fee. At sa loob lang ng 7 araw, malalaman mo na ang status ng application mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 02-8931-3181 o i-follow ang DSWD Standards bilang bawat buhay mahalaga sa DSWD. Balitang kumpirmado. Tatak Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tatak DZMM. Mga balita, ulat at pahayag. Sinuyot sa bawat sulok ng bansa. Dito mo mapapakinggan. Hatid ng pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita. Jeff Perlae at Rica Lazo sa Headline Ngayon. Headline Ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang makakasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Headline sa hapon. DZMM Radio Patrol. Flash Report. O tayo ng Flash Report mula sa Department of Justice mula kay Radio Patrol, Steve Raz. Steve.
Tony Pernicentano Department of Justice na bigla ang 40 billion pesos cash na big bag na nakuha o ibinalik ni dating DPWH NCR Regional Director Gerard Populencia bilang bahagi ng restitution process sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, bahagi pa lamang yan yung 40 billion pesos sa kabuuang 150 billion pesos na halagang nakatamdang isauli ni Populencia. Ang nasabing halaga yung panay nakuha ni Populencia mula sa ng proyekto at pinahasa makatutulong sa pagkamatibay ng kaso ng DOJ. Si Populencia ay sinukuyang provisionally admitted sa WPP ng DOJ at isa sa mga respondent sa mga reklamong inihain sa DOJ kaugnay ng umano'y banabayang flood control project sa Bulacan. Nakaratang isauli sa National Treasury ang nasabing pondo para pamakinabangan ng taong bayan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol kontra DCMS. DCMS Radyo Patrol. Flash. Report. Traffic report. Traffic report. Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, matapos nga yung pagbuhos ng malakas na ulan kanina, pinagsimula ng bumagal yung trapiko dito sa southbound lane ng Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Pagtutuloy-tuloy yan hanggang makakarating doon sa panulukan ng Pedro Hill. Yung northbound lane naman ng Taft Avenue ay nanatiling maluwag mula dyan sa panulukan ng Ayala Avenue. Dito rin sa panulukan ng Padre Paura hanggang makarating doon sa panulukan ng Pedro Hill. At pagtuloy-tuloy yan hanggang sa Quezon Avenue. Samantala, paalala po sa mga motorista, although ngayong araw ng Martes, ang mga sasakyan ay biglang nagtatapos sa 3 at 4 habang patuloy pa rin po na umiira lang doon contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol for Season CCMN. Maraming salamat, Bert Dizon. Sa iba pa nating balita, nagsorry ang komedyanteng si Pokwang matapos masangkot ang kanyang kapatid sa viral na away sa kalye sa Antipolo City. Sa viral video, minura at pinatukan ng kapatid ng komedyante ang lalaking nagtutulak ng kariton sa harap ng batang anak na babaeng umiyak dahil sa takot. Sa video na ipinost sa social media, humingi na paumanhin si Pokwang sa mag-ama sa inasal ng kanyang kapatid. Hindi niya siya natutuwa sa inasal ng kapatid at sinabing hindi niya ito kinakampihan. Pinuna naman ang komedyante ang mga nag-post ng mukha ng kanyang mga kapamilya at kamag-anak at nagbabala na magsasampa siya ng kasong cyber libel at cyberbullying. Una nang sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng kapatid ni Pokwang dahil sa away sa kalye. Nilinaw ng National Security Council na walang namomonitor na banta sa seguridad ng Pilipinas matapos matuklasang bumiyahe dito sa Pilipinas sa mga gunmen sa pamamaril sa Australia. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Tony, pinawi ng National Security Council ang mga banang kung matapos lumabas ang ulat na bumiyahe mula sa Pilipinas ang dalawang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach, Australia. Sa pag-briefing sa Malacanang, sinabi ni Balance Press Officer ang Communications Undersecretary Claire Castro na ayon sa NSC ay pagbigay alam na sa kanilang impormasyon tungkol sa override travel record mula sa Pilipinas ng dalawang suspect pero patuloy pang binabalidate. Sa ngayon, wala umanong kumpirmadong informasyon na may banta sa seguridad ng Pilipinas sa todo pagkita ng mga suspect sa bansa. On moving with Australian authorities. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores. Maraming salamat, Christian Yosores. Nagsagawa naman ng backtracking ang FBI sa mga aktibidad ng Pilipinas at dalawang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach City. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Gab Gonzalez. Gab. Nakikipag-ugnay na ang National Bureau of Investigation sa Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para matukoy ang mga nagigaway na magamang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Magyari, hindi sinasandali ang mga posibilidad na sumailalim ang mga suspect sa military-style training sa bansa at posibleng impluensado ng Islamic State ideologies kaya nagawa ang krimen.
Ito ani ang dahilan kung bakit kailangan magsagawa ng backtracking dahil masyadong mahaba ang halos isang buwang pamamalagi ng mag-ama bago tumulak pa Sydney. Kasama sa mga alamin ng NBI ang lahat ng mga lugar na pinuntahan ng mag-ama, mga nakausap, nakatransaksyon at mga ginawa habang nananatili sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMR. Maraming salamat, Gab Gonzalez. Itinalaga ni Pangulo Marcos Jr. si Attorney Annalisa Logan bilang bagong Chief Presidential Legal Counsel. Papalitan ni Attorney Logan ang pumanaw na si Juan Ponce Enrile. Una na nagsilbi si Logan bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs sa Office of the President. Sa balitang sports, patuloy sa paghakot ng medalya ang Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Kabilang dito ang Olympian na si Chris Nievares na nag-uwi ng bronze medal sa men's single sculls para sa unang medalya ng national team sa rowing. Sumagwan naman ng gintong medalya ang tandem nila Christine Paraon at Paris Olympian Joni Delgaco sa women's rowing double sculls. Sa tennis, umabante sa gold medal match ng women's singles si Alex Viana at makakaharap nito ang pambato ng Thailand sa Webes. Sa pinakahuling medal tally, nasa ika-6 na pwesto ang Pilipinas na nakapagpulsa na ng mahigit 140 medalya. Kabilang ang 25 gold at 39 na silver. At susunod sa ating headline abroad, anak ng actor director na si Rob Reiner inaresto kaugnay sa pagkamatay ng aktor at misis nito. Detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon. Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Basta AM, DZMM. Minutong nakatutok. Sinusunod ang bawat para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maiakit sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad ang DZMM at matisikretas. Mag-ingat ka. Pag-ibig na sa pamimili, ngayon darating na Pasko. Kung pupunta ka sa mga tiyangge o kaya sa mall, maging alerto sa mga dalang gamit, wallet, cellphone at iba pa. Iwasang maglabas ng mahalagang gamit sa pampublikong lugar. Kung maaari rin ay iwasang isama ang mga bata sa pamimili at kung isasama ang mga bata, siguraduhin may ID sila na nakasabit sa kanila at hawakan silang pamimili para maiwasan sila ay mawala sa sinisika ng mga tao. Pwede rin namang mabili online ng mga panregalo pero siguraduhin sa mga kilala at legitimong website o apps lamang mamimili at huwag magbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa seller o kausap tulad ng one-time PIN o IP o password, kaarawan at iba pang impormasyong maaaring maglagay sa inyong pamilya sa alanganin. Maligayang Pasko at matagalang bagong taon mula sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta at DZMM Teleradyo. Mga balita, tulad ang pahayag, sibuyot sa bawat sulok ng bansa. Dito mo mapapakinggan, hatid ng pinagkakatiwalaan mga tagapagbalita. Jeffrey at Rica Aso sa Headline Ngayon. Headline Ngayon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa DZMM Radio Patrol sa Isegreta at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Headline sa hapon. Headline abroad. Headline abroad. Sa ating headline abroad, inaresto at kinasuhan ng murder ang anak ng Hollywood actor at filmmaker na si Rob Reiner sa pagpatay sa aktor at ang kanyang misis sa kanilang bahay sa Los Angeles. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na ang kanilang 32 anyos na anak na si Nick Reiner ang nasa likod ng krimen. Una nang umamin si Nick sa pagkaalulong sa iligal na droga. Balik tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Sumugod sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati ang iba-ibang grupo para kontinahin ang panibagong panghaharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea.
Matatanda ang halos 3 oras na binomba ng water cannon ang mga barkong pangisda ng Pilipinas na ikinasugat ng 3 mangingisda at ikinasira ng 2 nilang bangka. Ayon kay Filipinos Tuna Yield Movement spokesperson Giselle Albano, direktang banta sa buhay at kaligtasan ng mga Pilipino. Ito na po yata yun. At ng China at Ah, yellow na lang, kuya, pwede kayo pa. indirect Ano ba? Sa may yellow lang. or Ito. Ah. Thank you po. Sige po, ingat po ma'am. God bless po. Sige po. Sige po. Ang mga resident at empleyado ng San Mateo LGU na pangunahing atraksyon sa Christmas Village ng Bayan. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas sa upo, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.